Sa takip silim ng ating buhay, sa pag-ibig tayo hatulan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat nagbigay na ng halimbawa ang ating Panginoon kung paano tayo karapat-dapat sa Diyos at hindi karapat-dapat. Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Yesu Kristo. Tayo tutungo ngayon sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Mateo. Ito ay tungkol sa ang paghuhukom. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao kasama ang lahat ng anghel. Uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula nang likhain ang daigdig. Sapagat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kayo hubad at aming dinamitan? At kailan po namin na kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kaya mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanya mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinala nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang matuluyang hubad, may sakit o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." Ang salita ng Diyos. Sa takip silim ng ating buhay, sa pag-ibig tayo hatulan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat nagbigay na ng halimbawa ang ating Panginoon kung paano tayo karapat-dapat sa Diyos at hindi karapat-dapat. Ito ay tungkol sa pagbibigay natin ng tulong sa mga hamak na ating mga kapatid. Ay sa Panginoon na natin to niya ginawa. Kung tumulong tayo sa mga dukha, sa mga kapuspalad, sa mga nangungulila, at sa mga nasa bilanggo at nasa ospital, yung mga may sakit, lalo na yung mga nalulungkot sa buhay, kung tayo na tumutulong sa kanila,
sa ating Panginoon na natin to nagawa bilang isang charitable na pagtulong. Subalit kung tayo ay magkait sa mga nangangailangan na sa ating mga mahihirap na kapatid, atin silang pinagkakaitan ng tulong. Yung mga walang damit na hindi natin nabibihisan, yung mga walang pagkain na hindi natin napapakain, yung mga walang tirahan na hindi natin nabibigyan ng tirahan, at yung mga may sakit na hindi natin dinadalaw at pati ang mga nasa bilanggo, ay sa Panginoon natin ito nagagawa. Kaya dalawang bagay ang nasa buhay natin kung ano ang ating pipiliin. Ang tumulong tayo o magdamot tayo sa ating sarili. Alalahanan natin ang salita ng ating Panginoon. Gawin mo sa iyong kapwa anumang nais mong gawin sa iyo. Kung ikaw mahilig tumulong sa iyong kapwa, mahilig kang magbigay ng damit sa mga walang masuot, kung mahilig kang magbigay ng pagkain sa mga walang makain, kung mahilig kang magpatira sa mga walang tirahan, ay sa Panginoon na natin ito ginagawa. Diyan nalulugod ang ating Panginoon. Kinakailangan tayo ay tumulong bilang isang charitable. Nandiyan nakasalalay ang ating pag-ibig kung paano tayo tumulong sa ating kapwa. Kung tayo hindi tutulong, tayo nga ay walang pag-ibig sa ating kapwa at sa ating sarili. Ang Panginoon ang siyang pag-ibig, ibinigay niya kanyang sarili upang tayo maligtas. Iniibig niya tayo para dalhin tayo sa Panginoon Diyos at kumilala sa Kanya at makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Makakarating lang tayo dyan kung meron tayong dakilang pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang video ito, maaari kang mag-like at mag-comment. I-share mo na rin naman ang salita ng Diyos sa iba at gawin natin viral sa social media ang salita ng Diyos. Maraming salamat po.